Samantala, Department of National Defense, ikinabahala naman ang namataang mga barko ng China sa Panatag Shoal. Ang detalye alamin natin mula sa aming kasamang si Eunice Samonte via phone patch. Nilabas na kahapon ng Department of National Defense ang larawan na nagpapakita ng ilang mga sasakyang pandagat ng China upang suportahan ang pahayag nito na palihim na sinisimula ng China ang konstruksyon para patatagin ang kontrol sa bahura o shoal sa controversial na West Philippine Sea. Sa pinadalang larawan ng Department of National Defense na kuha ng Philippine Navy, kapansin-pansin ang pagdami ng mga sasakyang pandagat ng China na nakapalibot sa Bajo de Masinloc. Ayon kay Department of National Defense Public Affairs Service Chief Arsenio Andolong, nauna na ginanggi ng China ang presensya ng barko nila sa West Philippine Sea isang linggo bago magpatrolya ang Philippine Navy kung saan nakuha ang mga litrato ng 10 mga sasakyang pandagat ng China na kinibilangan ng 4 na Chinese Coast Guard ships, vessels at 2 troop ships. Gitan China pang maritime purposes lang ang mga ito. Dagdag pa ni Andolo, sumulat ang Department of Foreign Affairs sa embahador ng China para sa kanilang paliwanag sa kabila ng pagdedeny nito. Matatandaan nagpahayag na ang Pilipinas ng grave concern nitong linggo na pinahayag ni National Defense Secretary Delvin Lorenzana. Wala namang nakitang mga paghuhukay ng Chinese Coast Guard, ngunit sa sobrang dami ng mga sasakyang pandagat ng China ay nakababahala raw ito, lalo pat ang mga barko ng China na dumaong sa bahura ay may kakayahang maghukay ng buhangin at magsagawa ng iba pang aktibidad na kailangan sa pagtatayo ng artificial na isla. Tuloy-tuloy naman ang pagmamonitor ng Department of National Defense sa West Philippine Sea at ang anumang susunod na hakbang ay magmumula raw sa kanilang Commander-in-Chief at President Rodrigo Duterte. Samantala, Kirby, isang bomba na naman na na-recover sa Sultan Kudarat itong Martes na agad namang na-report na sa Bravo Company ng Philippine Army 37IV. Nakita ang improvised explosive device sa gilid ng highway na ngayon ay iniimbestigahan na kung may connection ba ito sa pagsabog na naganap sa Davao na pangalati ng mga aktivistang grupo. Alala ng AFP, i-report agad ang mga taong kahinahinala ang kilos at itsura sa otoridad. Para sa PTV News, Eunice Samonte. Maraming salamat sa iyo, Eunice. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.